Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Si Glenda ay dating OFW na nakatira na ngayon sa Manila. Medyo may edad na ang ginang at byuda na rin, 5 taon na ang nakararaan. Ang mga anak nito ay may kanya-kanya na ring pamilya at buhay sa malalayong lugar. Tanging mga pamangkin na lang ni Glenda ang nakakabanding niya kapag bumibisita ito sa probinsya nila. Pero may isang namumukod tangi o paborito siya sa mga to. Ito ay si Anton. Moreno at matangkad na binata. Hindi kagapuhan pero masipag. Umi-extra ito sa pamamasada ng tricycle. Lalo na kapag may okasyon sa lugar nila, katulad ng fiesta. Lagi rin itong umi-extra sa pagkukonstruction kapag may bahay na gagawin sa kanilang barangay. Maraming alam na trabaho ang binata, kaya bilib na bilib sa kanya si Glenda. Magkapatid ang nanay ni Glenda at ang lola ni Anton. Nung bata pa to, ay madalas na doon siya natutulog sa bahay nila Glenda sa probinsya. Mahigit na 2 dekada na hindi nagkikita si Glenda at Anton. Kung kaya't nang muli silang magkita, ay marami silang napagkwentuhan sa mga naging buhay-buhay nila. Nang pumanaw ang nanay ni Glenda, si Anton pa rin ang naging katuwang nito sa mga ibang bagay-bagay, katulad na lang sa pag-aasikaso sa mismong lamay. Masipag si Anton at talagang maaasahan, kaya paboritong-paborito ito ni Glenda. Matapos ilibing sa puntod ang nanay ni Glenda, ay nanatili muna ito ng halos 1 buwan sa probinsya. Dahil may kinaugalian, nahihintayin muna ang 40 days bago ito bumalik kung saan man siya nakatira o namumuhay. Wala namang naging problema kay Glenda dahil tuwing gabi ay sinasamahan siya ni Anton na matulog sa kanilang bahay kahit na naroroon naman ang mga ibang kasama niya sa bahay. Isang hapon, walang magawa si Glenda. Tinawagan nito si Anton. Hello Anton, ano ginagawa mo ngayon? Wala auntie, nanonood lang kami ng TV dito sa bahay. Bakit po? Gusto mo raw bang maglaro ng tong-it? Wala kasi kaming magawa ni Norma. Sige ho, punta na po ako dyan agad. Si Norma ay kapitbahay nila Glenda sa probinsya. 31 ang edad, pero mukhang nasa 20 pa lang dahil maalaga sa katawan. Ang asawa ni Norma ay nasa abroad. May isang anak si Norma na babae. Kahit may asawa at anak na si Norma, maraming mga lalaki ang nagkakagusto pa rin sa kanya. At kung minsan nga, ay kanila itong binubuyo. Ngunit matindi ang kapit ni Norma upang hindi magpadala sa sariling kahinaan bilang babae. Ayaw niyang magtaksil sa mister na nasa abroad dahil mahal na mahal niya to. Makalipas lang ang 5 minuto, dumating na si Anton. Norma, si Anton nga pala pamangkin ko. Pagpapakilala pa ni Glenda kay Anton. Hello po Miss Norma, bungad ni Anton kay Norma. Napansin agad ng 19 anyos na binata na may itsura ang babae. Kaya di nito maiwasang suriin ang buong kagandahan nito mula mukha pa ibaba. Napansin tuloy ito ni Norma, kaya napangiti ito ng palihim. Simula noon, tuwing hapon ay nakakagawian na ng 3 ang maglaro ng baraha. Minsan habang hinihintay ni Norma at ni Anton si Glenda, nagkakakwentuhan ng dalawa. Anton, napansin ko sa lahat ng mga pamangkin ni Glenda, ikaw ang pinaka-close sa kanya. Tanong ni Norma sa binata. Hindi naman, sanay lang kami na magkasama at ako kasi yung laging sumusunod sa mga utos niya.
Oo nga pala. Asan nga palang asawa mo? Balik tanong naman ni Anton. Nasa abroad siya eh. Next month pa uuwi. Naging matagal ang kwentuhan ng dalawa. Dahil doon, naging kampante sila sa isa't isa. At kahit medyo malayo ang agwat ng edad sa isa't isa, ay para na lang silang magkaedad kung mag-usap. Madalas na naka-fit na legging si Norma. Kaya hulma ang nakakaakit ng katawan nito sa harap ng binata. Hindi niya alam ay nagkaroon na pala ng lihim na paghanga sa kanya si Anton. At hindi lang basta paghanga, kundi kakaibang uhaw ang meron ngayon kay Anton para kay Norma na lagi niyang nakakasama sa paglalaro ng baraha tuwing hapon. Nagkataon naman isang araw. Naglaro ulit silang tatlo ng baraha. Ngunit sa pagkakataong to ay manipis na t-shirt lang ang suot ni Norma dahil sa init ng panahon. Wala rin itong panloob dahil kampante naman siya kay Anton lalo't mabait naman to katulad ng laging ikinukwento sa kanya ni Glenda. Haninog tuloy ng binata kung ano man ang meron si Norma. At halos hindi na makapag-concentrate to sa kanyang baraha ng araw na yon. Anton, umayos ka naman sa paglalaro. Puna ng tita Glenda niya dahil napansin ito na parang aligaga ang binata at hindi mapakali sa kanyang inuupuan. Nang araw na yun, inabot sila hanggang alas 9 ng gabi sa paglalaro na madalas hanggang alas 8 lang sana. Nang makakain sila ng hapunan ay nagpaalam na si Norma na uuwi na. Ngunit naglakas ng loob si Anton na mag-aya ng uminom kahit tig-2 bote lang ng beer. Pumayag naman ang 2 babae, kaya nagkaroon pa sila ng kaunting oras para magkwentuhan habang umiinom. Nang maubos na ang kanilang iniinom, nagpaalam na si Norma na uuwi na. Ate Glenda, uuwi na ho ako. Paalam ng babae. Anton, medyo gabi na, pakihatid mo naman si Norma. Utos ni Glenda kay Anton. Sige po, auntie. Matipid na sagot naman ni Anton. Hindi pa sila nakakalayo mula sa bahay nila Glenda. Niyakap na ni Anton ang balakang ni Norma habang naglalakad sila. Nagulat naman si Norma, ngunit hindi siya nagpahalata. Iniisip na lamang niya na baka nalasing si Anton sa 2 boteng beer na nainom. Halos tulog na ang lahat ng tao sa bahay ni Norma nang makarating sila sa pinto. Nagpaalam at nagpasalamat to kay Anton. Salamat sa paghatid mo, Anton, ha? Nakangiting sambit ni Norma sa kanya. Walang anuman yun. Pero kasi, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Anton? Sandaling lumingalingaw muna sa paligid si Anton. At nang makatiyak na walang tao, agad itong sinuyo ng halik si Norma. Nanlaki ang mga mata ni Norma at nagulat to sa mabilis na pangyayari. Gustong kumawala ni Norma kay Anton, ngunit maigpit siya niyakap ng lalaki. Walang sinayang na pagkakataon si Anton. Itinaas nito agad ang t-shirt ni Norma. Gustong pumiglas ni Norma upang matauhan si Anton. Ngunit nanaig na rin ang pangangailangan niya bilang babae. Pansin kasi ni Norma sa sarili ang pagkauhaw sa kama dahil matagal-tagal na ring wala ang kanyang asawa. Teka, Anton, wag dito. Baka may makakita sa atin. Wala sa sariling saad nito. Kaya tumungo sila sa kanilang bakuran. Hintayin mo ako sa likod. Sisiguraduhin ko munang tulog na lahat sila. Paninigurado pa ni Norma. Napatango na lang si Anton. Malakas ang paghingal nito at parang kinakabahan sa sitwasyon na kinakaharap niya. Naglakas loob siya kay Norma kahit hindi niya sigurado kung mapapahiya siya o baka isumbong pa siya nito kay Glenda. Pero laking tuwa niya nang marinig ang pagtugon ng babae sa kanya kanina. Nang masigurado ni Norma na tulog na ang lahat, pati ang kanyang anak,
binuksan ni Norma ang pinto sa likod at pinatuloy si Anton. May isang kwarto doon na tinutulugan ng kanyang kapatid kapag nagbabakasyon to sa kanila. At doon hinila ni Norma si Anton. Walang sinaing na sandali ang dalawa. Agad nilang itinilapon ang mga suot sa sahig at itinuloy ang kanilang nasimulan. Nagkatotoo lahat ng inaasam ni Anton kay Norma, na sana ay madala niya to kahit isang beses lang sa kama. Samantalang si Norma, hindi makapaniwala na pumayag siyang ibibigay ang sarili sa lalaking hindi naman niya asawa. Halos umuga ng matindi ang matibay na kama nang ibinukas ni Norma ang mga binti para kay Anton. Halos mabaliw si Norma dahil natuklasan ito na higit na nakalalamang si Anton kaysa sa mister niyang nasa abroad. Hindi basta-basta ang aliw na kayang ibigay sa kanya ng binata, kaya napayakap siya ng mahigpit na parang ayaw na nitong pakawalan pa to. Sa oras na yon, nakalimutan ni Norma na siya ay pamilyadong tao na. Gusto mang isaboses ni Norma ang aliw na natatamasa ng oras na yun, ngunit baka mahuli pa silang dalawa, kaya dinaan na lang niya to sa mahigpit na pagyakap sa binata. Hanggang sa di naglaon, tuluyan nilang narating ang rurok. Nang mahimasmasan sila, humiga si Anton sa tabi ni Norma. Yumakap naman si Norma kay Anton, sabay umiyak to. Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba nasiyahan? Malambing na pagkakasabi ni Anton. Hindi ko alam. Bakit nangyari to? May asawa at anak na ako, Anton. Nagkasala ako sa asawa ko. Ang masaklap pa, baka madisgrasya mo ako nang wala sa oras. Alam ni Norma na hindi sila nag-ingat ni Anton kanina, kaya maaaring magbunga ang kanilang kasalanan. Ginusto naman natin to, di ba? Saad ni Anton. Pero Anton, paano kung hindi ako datnan? Norma, magpapasalamat ako kung may mabuo at handa akong tanggapin ang responsibilidad na yun. Muling napaluha si Norma. Mukhang hindi naiintindihan ng binata ang kanyang sitwasyon kapag nangyari yun. Labis na takot at konsensya ang bumalot sa pagkatao ni Norma ng mga oras na yun. Hindi niya lubos sakalain na magagawa niyang ipatikim sa iba ang dapat ay para lang sa kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nakipaglaro ulit ng baraha si Norma. Bagkus ay iniwasan na niya si Anton. Umuwi na rin naman si Glenda sa Maynila. Makalipas ang 1 buwan at kalahati, kahit malapit lang ang bahay nila Norma kay Anton, kanya itong itinex. Parating na ang asawa ko sa 1 buwan, Anton. Hindi ako dinatna ng dalaw. Paano kung buntis ako? Agad namang nabasa ni Anton ang text si Norma. Hindi niya to sinagot. Bagkus ay nag-isip ito ng malalim sa malaking problemang kanyang kinakaharap. Oo, mabait siya at masipag. Ngunit nagpadala siya sa tukso, kaya nangyari ang lahat ng to. Sa mga oras na yun, labis ang kanyang pagsisisi at takot sa kung anong pwedeng maging bunga ng kanyang kapusukan. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y magsilbing leksyon to sa bawat isa.